Oras sa buong Pilipinas, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Dahil po sa balita sa price ceiling sa bigas, murang bigas, 41 at 45 pesos, hindi natin namamalayan, hindi natin napansin. Nag-announce ang Saudi Arabia, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, isa sa pinakamalaki kung hindi man pinakamalaking producer ng mga produktong petrolyo na hanggang Disyembre tatagal ang kanilang production cost, cut o yung bawas produksyon. Yan pong bawas produksyon na yan ang nagpapamahal, tuloy-tuloy na nagpapataas ng presyo ng mga petrolyo, lalo na sa mga gaya nating bansa na umaasa lang sa imported na petrolyo. Ano epekto ng announcement na yan ng Saudi Arabia na hanggang Disyembre yung production cut nila ng black gold kung tawagin? Itatanong po natin yan sa nangungunang eksperto. Tama, nangungunang eksperto sa mga sandaling ito. Nasa linya si Director Rino Abad, ang pinuno ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy. Director Rino Abad, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa DZRH Damdaming Bayan, si Reggie Espiritu. Magandang umaga po, Sir Reggie, at magandang umaga sa ating mga kababayan po. Nakakasyam, 10 sunod-sunod ng taas ang presyo ng mga petroleum products. Ano epekto ng ginawang announcement ng Saudi Arabia noong Martes, Director Abad? Well, Sir Reggie, yung announcement na yan ay mula pa ho. Ang effectivity po niyang pagbabawas nila ay nangyari na po nung June. Yes, nangyayari na po. So, ang impact po so far, kasi ang nakita po natin ngayong week, mukhang nag-stabilize ang price. I hope hindi naman gawing speculative reason na naman po ang nangyaring announcement. Kasi wala naman po talagang epekto na yan. Kasi nangyari na po yan simula pa nung actually, nagsimula pa yan nung May, June, July. So, ang epekto lang po niyan on the long term ay nami-maintain po nila yung mas mababang monthly quota ng production. Pero kung yung announcement na yan ay tuloy-tuloy lang din naman, ang maganda ho dyan, hindi na po madadagdagan yung pagbabawas. At kung ang epekto naman po ngayon, na sabi ko pa nga sa mga interview ngayong week, obserbahan na po natin yung impact hindi pagtaas sa pagbaba. Ang kabako lang next week, gamitin na naman yan for speculation na naman ng mga trader, Kasi hindi po natin mapigilan kahit ganyan lang, wala pa namang epekto yan. Ginagamit na po. So, ang ngayon po, ang effect ngayong week, as I've said, baka nga napakaliit po ang maging increase. In fact, baka po walang increase. So, ganun na po ang pag-stabilize ng price. Director Abad, Director Abad, sandali lang po. Maputol ko lang po kayo. Sandali lang po, please, with your indulgence. Flash Report! Flash Report! Narinig nyo na po sa Direktor ng Oil Industry Management Bureau. May pagtaas sa darating na linggo. Pero ang banggit nyo po, katiting, medyo maliit. Tama ho ba? Gaano kaliit po? Can we be specific, Director? Estimate lang naman po ang atin at ayaw ko naman pong influensahan kaagad at magsabi ako ng numero. Basta napakaliit po yan. Napakaliit. At yan po yung signalis, sign na nag-i-stabilize na po ang price. Dala nung pagbabawas nga na ginawa ng Saudi at ng Russia. Pero yung announcement na yan, dapat wala na pong epekto yan kasi
ang sabi lang naman, itutuloy. Wala naman po silang dagdag. Nangyayari na ngayon, ba't may epekto pa? Tuwing linggo ba may epekto? Ang ating, tama ho kayo. Ang dapat common sense dictates, dapat wala. Oo, kaya lang, again, minsan, announcement pa lang, meron na naman. Kaya nga, yan kaya nga po. Yan po sa ating international market trading price. Yung pong binabanggit nyong traders na paborito mag-speculate, mga foreigner po yan, ano? Yung mga nakikialam sa trading. Ito po yung malalakihang company. Mentionin na lang po natin kung po pwede. Yan po yung mga pangalan like Shell, Total, Chevron. Chevron. Yan po yung, sila din naman po yan. So, meron po tayong mga ibang mga trader as in pure trader lang. Pero, kontrolado din po talaga yan sila dun sa mga nagpo-produce. Okay, yung Saudi Aramco mismo is also producing and trading company na nagbibenta po. So, yan pong mga yung mga bansa po na yan ay may mga government-owned corporation po ang mga yan sa Middle East. Kaya yan po talaga ang mga nagdidesisyon sa mga statement na to. Director, wala bang pressure, wala bang interest o grupo na pumipressure sa Saudi Arabia na i-restore yung kanilang production cut para bumalik sa mas mababa ang presyo ng mga petrolyo? Meron po, Sir Reggie. Alam niyo po, ito pong US, Europe at China. Pag combine mo po yan, almost 50 to 55% na po yan ng global demand. Kung sa pressure yan, kayang-kaya po nila i-pressure. Kasi ang supply lang naman ng Middle East at saka OPEC Plus, probably the same level, mga 50% din po yan. So pag nagbanggaan yung 50 demand, 50, mukhang nagmamatch. Pero if you notice ngayon, wala na po dyan si China, no? Kasi si China naman hindi na may pressure. So si US at Europe, matagal na pong ginawa yan ng dalawang bansaan na dalawang grupo na yan. Pero recently, naobserbahan na natin yung geopolitical event sa international market. Parang hindi na po talaga nagpapapressure, sa totoo lang. ang Saudi Arabia? Ang OPEC mismo. Ang OPEC. Kasi yung OPEC, 10 po yan. Exempted po yung 3 bansa kasi under sanction, pero 13 po sila, no? Yung OPEC Plus na tawagin, pinangungunahan ni Russia, yan po yung nagdadagdag naman ng another 10 na bansa. So 23 countries na po yan, supplying around 60% ng global supply. Director Abad, ano pong itsura nito sa malaki? Sa mga darating na linggo, bawat darating na linggo, magkakaroon ng pagtaas? Although sabi nyo katiting, maliit, pero magkakaroon ng pagtaas. Yan po ang ini-expect natin kasi yung yan ang ini-expect. Mga nakaraang 3 buwan, mukhang nasagad na po kasi na-stabilize na po ngayon yung price eh. Pero itong announcement, may bago na naman announcement. Ito na naman po ang hindi natin makontrol eh. Minsan, tina-timing po talaga nila ito eh. Nang nakikita na rin nila ang nakikita natin na nag-stabilize ang price, biglang gagawa na naman po ng mga ganitong statement na nasa totoo lang, wala namang talagang epekto to sa supply. Kasi ganun lang din naman ang nangyari ng June, July, August eh. May mali siya, no? Yung mga announcement, ano? Talagang dinisenyo na kumita. Parang ganun eh. Ang bottom line nito, kikita sila eh. Opo. Pero wala pong ibang purpose yung pagbabawas. Iyan po ay dahil bumababa na po talaga ang demand, talagang nagbawas sila kasi gusto nilang i-maintain yung price. And in fact, ang problema po, dahil hindi naman po kontrolado yung demand, hindi mo matansya kung magkano ang ibabawas next month ng demand. So, ang epekto po ng supply, agaran po kaagad yan eh. Diretso kaagad. Pag sinabi nila, magbabawas kami next month. Mabilis po. Kaya yun po ang medyo nalulugi po yung effect. Yung tinatawag na supply-demand balance. Hindi, medyo nahuhuli po ang effect ng demand eh. Palagi pong mabilis ang effect ng supply, pagbabawas sa supply. So, tataas tuwing magpapalit ang linggo pero maliit. Yun lang ang forecast. Sigurado. Ang sigurado po tayo ay next week. Ang hindi ko po sigurado kung anong magiging epekto nitong announcement na to sa susunod pa na linggo.
sana wala na po dahil wala naman talagang effect yan sa level ng supply. Director, yung tinataas na mga lokal na etong mga gasolinahan sa paligid natin, namo-monitor nyo naman na fair. Tama, hindi naman tayo na-overcharge. Yung ano po, yung naobserbahan naman namin, ito kasing aming estimate ay pure effect po yan ng import cost. Okay. Ngayon, yung nangyayari po sa ground, kasi may competition na po yan at meron na pong nangyayaring mga opportunistic din na pricing kung wala namang competition. Alam niyo naman po yan sa deregulated regime na talagang labanan na po yan sa market. So depende po sa mga lugar-lugar, may mataas po na presyo, may mababa po. Pero kung alam niyo pag minonitor namin, Sir Reggie, yung last price ng regulated regime, kung i-add minus po talaga natin yung pure announcement ng mga oil company, napakataas na po, nasa ranging about 100 pesos na po ang mga price. But take note, yung ngayong week, ang gasolina po lang natin 60. Ay average common 60 price ay nasa 68. Halos 70. Ang ating diesel ay nasa 65. Ang ating kerosene nasa 80 pesos. So, we're really doing a competitive price. Kung hindi mo maalis nasa isang mga banda-banda dyan na wala namang competition, medyo may kataasan ng price. Kaya ang maganda po sa kababayan natin, doon po sila sa lugar na medyo nagkakaharap-harap po ang mga gasoline station. Kasi ang mga lugar na yun, sigurado tayo, naglalabanan sa price. Ang tawag po dyan, competitive talaga ang price. Maglalabanan niya ng pababaan. Ganun ho ba? hanggang sa kaya. Mahirap naman sabihin natin, nagpataasan sila. No? Oo. Director Rino Abad, iwanan nyo naman kami ng specific na presyo ng taas sa darating na linggo. Ano ba? Ang naiisip ko, 20 centimos, 30. Sa tansya nyo, sa kwenta nyo, magkano po? Ang akin, kasi meron pa pong trading day ngayon. Today, may isa pa pong makakapekto. Talagang tingin ko, Sir Regino, more or less lang talaga, napakakunti. Pwede pang may possibility na walang movement. Okay. So, ibig sabihin, napakalapit po yan sa zero, no? So, tama. Mag-imagine na lang po tayo kasi hindi ko talaga po maibigay. Otherwise, masyado na pong mai-influensahan ng DTO, Department of Energy, yung mga pricing nila at bawal po yan dun sa Philippine Competition Act. Ito bang presyo na bubungad sa etong mga nakapaskil sa mga gasolinahan natin ngayon kapag pumunta tayo sa gasolinahan? Halos katulad rin nito ng iba pang halimbawa, magpapagasolina ka sa Thailand, sa Malaysia, Singapore. Ganon din po more or less considering yung mga currency natin, iba-iba? May mga diferensya, no? May diferensya. Alam mo, ang sitwasyon po natin, deregulated tayo, at the same time, we don't provide subsidies. At the same time, mayroon po tayong excise and value-added tax. But please note, doon sa ninonote naming comparison, Sir Reggie, nasa gitna pa rin po tayo despite na ganun ang sitwasyon natin. Kasi ang iba na po na medyo mababa ay yun na pong mga oil-producing countries like Malaysia, Indonesia, yan na po, Brunei, yan na po ang hindi natin, mahirap po talaga nating talunin ng mga bansa na yan. Dahil subsidized po? Subsidized ng gobyerno yung presyo para magmura? Well, hindi ko po masabi pero the likes of gumagawa nun, the likes itong Singapore, the likes itong Thailand, medyo mataas po ang comparison ng price nila kumpara sa atin. Okay, so mas mataas sa kanila. Naku, Director Rino Abad, napakarami namin napulot sa inyo. Maraming salamat at I'm sure busy pa kayo. May trading pa pala ang oil industry. Maraming salamat. Sa uulitin, Director Rino Abad. Mang-i-istorbo kami. Opo, magandang umaga ulit sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Thank you po. Ingat at happy weekend, Director Rino Abad, Chief ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy. Damdamin Bayan. So, may konting pagtaas sa darating na linggo. Pero pwede rin daw, sabi ni Director Abad, na wala. Sana nga maging zero. Ang tanong ng Damdamin Bayan sa'yo, yes, ikaw na mahal naming viewer, listener. Damdamin Bayan.
Sabi po ni rice trader Danny Balolos, etong walang tigil na pagmahal ng petrolyo ay nakadagdag sa kaya mataas ang presyo ng bigas. Ang itatanong po ng damdaming bayan, pabor ka ba? Pabor ka ba na suspindihin muna ng pamahalaan ang lahat ng mga tax sa petrolyo para mapigilan ang pagtaang mga oil price increases? Yan ang tanong ng damdaming bayan. Damdaming Bayan. Pwede po kayong mag-share ng inyong nasa isip at nasa puso, ang inyong opinion sa aming mga social media platform. Pwede rin sa DZRH text line 0919-282-6485. Damdaming Bayan. Teka, pakibalita muna natin tayo sa kabayan, sa isang kababayan dyan sa Hong Kong. Abay, naglipa na ngayon ng mga video sa social media ng hagupit ng Super Typhoon Storm Signal number 8. Tama ba ako ng dinig? Sherwin, Storm Signal number 8 ang dumali sa Hong Kong nito pong nagdaang mga araw. Ang tindi ng baha. Nasa Zoom si Michael Vincent ng Metro Plus Hong Kong. Good morning, Michael Vincent. Welcome sa DZRH Damdaming Bayan, si Reggie. Good morning, Reggie, at good morning sa mga tagapakinig natin. Tama ba? Storm Signal number 8 ang dumaan dyan sa Hong Kong? Actually, yung Storm Signal number 8, nakalampas na po yun. Ano? Itong, kumbaga, pinagdaanan po namin kagabi lamang, nag-umpisa po ito. Ito po ay parang, ano po ito? Buntot na po ito noong Haikai na international name, no? Na tinawag po na bagyo. Pero ang bumuhos talaga sa amin dito, grabe po yung ulan. Sa isang oras lang, umpisa po ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw, umabot po ng 158 millimeters of rain sa isang oras po yan, ano? At yun po ang nag-decide po ang Hong Kong Observatory na itaas po ang black storm warning. At huling beses po na itinalaga or itinaas ang black storm warning ay noong 2021 pa. Hanggang ngayon po naka-black storm warning pa rin po tayo, no? Wala na pong kumbaga pasok sa lahat po ng antas. At of course, hinihikayat din po ng gobyerno po ng Hong Kong na sana wag munang papasukin po ang mga empleyado sa pribadong mga opisina, ano? Dahil nga sa kakulangan po na ang transportation. Sa lukuyan po ngayon ay naka-black storm warning pa rin po kami, thunderstorm warning, meron din pong landslip warning dahil nga sa nangyari pong overnight na pagbulusok po ng ulan. Hanggang ngayon po, hindi pa tumitila ang ulan, tuloy-tuloy pa rin po, no? At meron na pong 4 na stasyon ng MTR o yung train station po namin. Ang Shekimay, ang Choi Hung, ang Wong Tai Sin at saka Kuntong pinasok po ng tubig. So pinapaiwas na po ng gobyerno po at ng MTR ang mga stasyon po na yon. Station ng MTR, ang tataas niyan. Mataas yan mga yan di ba? Hindi po. Nasa ilalim, lugar subway. Na po na ito, yung areas na po na ito, lalo na yung Wong Tai Sin, Shekimay at saka Choi Hung, nasa ilalim po ito, underground, no? So talagang pinasok po yung mga stasyon po nito ng tubig. So habang nag-uusap tayo dito ngayon as we speak, talagang ang bigat ng baha, ang lalim sa kung saang lugar. May mga ibang lugar na po na nawala na po yung baha, ano? Mabilis naman pong bumaba po ang level ng tubig dito. Ang question lang po dito is yung transport, no? Yung mga buses po na regular na lumalabas po ng may mga overnight buses at saka regular buses po na umiikot na po as early as 4 o'clock in the morning, hininto muna po yun. Hanggang meron po kaming black storm warning, wala pong transport na umiikot except po yung MTR. Pero yung kanila pong intervals mas mahaba, umaabot po ng 6 to 12 minutes bawat tren. May update kaya tayo this early sa kalagayan ng Filipino community? Kalat-kalat ang mga kababayan natin diyan di ba? May any update, Vincent? So far naman po sa loob po ng 24 oras, wala naman po tayong
na kalap na mga balita na may mga na ano po no na salanta ang ating mga kabayan, especially sa New Territories. Kadalasan po sa New Territories, sa lugar po ng Taipo, Yunlong, Chunmun, yun po yung mga areas po na normally na binabaha. Pero nasa mabuting kalagayan man po sila. Nakikipag-ugnayan tayo mismo sa ating konsulado para maibahagi po sa ating community dito po sa Hong Kong kung sakali man meron po na naging parte po ng sakuna or nabaha po ang kanilang lugar. Pinakikita namin dito yung mga video na shinare mo, no, Vincent. Yung yung mga sikat na yung Mongkok, Kowloon, gaano kalayo ito diyan? O malapit? Hindi po ganoon kalala. Itong mga areas na to, the reason why masyadong nasa yung meron po kasing slope po, no? So galing po sa mga bulubulundukin po yung mataas tubig at bumababa po siya. Pero yung mga inner cities po ng Mongkok, Jordan, Chingsatsoy, meron pong may tubig din po pero mabilis po ang pag-dissipate po ng tubig. So ang inaasahan ito, lalong-lalo na yung Wan Chai area, ano po talaga yan, bahain po yan because of the pagiging densely populated ng area. At saka yung gilid po niyan, bundok po, no? Areas po ng mid-levels. Marami po talagang tubig na nanggagaling sa lugar na yon at hindi po may tatatwa na talagang mababaha po siya. Imagine niyo po, ang huling time po na nagkaroon po ng 156 millimeters ng rain is about 139 years ago. Tagal so nabigla talaga po ang Hong Kong dito. Kaya nga, uso ba dyan ang evacuation? Mukhang ginagawa ba yun dyan? Normally sa mga sitwasyon na ganito, ang ini-evacuate lang po dito is yung may mga street dwellers. Meron pong designated evacuation centers ang bawat distrito. Pero mangilan-ngilan lang po sila sa bilang po ng kung ikukumpara natin diyan po sa Pilipinas. Nasa video mo parang mga tindahan to at mga commercial establishments. I'm sure nabasa na yung mga yan at malaking damage yan, malaking in terms of pera. malaking pinsala ito sa kapital. Malamang po at ang siguro na lang, ang makikita na lang po natin dyan, yung itong mga establishmento na ito, nangyari po ito sa, kumbaga, mga late na po ito. No? Nag-umpisa po kasi yung Amber Storm warning po namin dito, mga bandang alas 10. At sa loob po ng isang oras, inakyat kaagad nila sa Black Storm. So, ating po malalaman yan pagbukas po ng mga business establishment sa araw na ito. Pero sa kasalukuyan po, habang Black Storm warning po, inihikayat po ng gobyerno po ng Hong Kong na wag muna pong lumabas at manatili po sa kanilang mga bahay-bahay. Nakatulong din yung mga high-rise dahil medyo mataas nga at talagang yung ground floor at siguro hanggang second floor, yun lang ang maapektuhan. Anong latest na order ng autonomous government ng Hong Kong sa mga mamamayan? Stay indoors. Stay indoors po, no? Hanggang kumbaga tumila po ang ulan, bumaba po yung ang antas from black to yellow at unti-unti pong maglabasan na po yung mga public transport, specifically yung mga buses po, no? Kasi kung atin pong titingnan, kung maglalabasan po yung mga sasakyan at tapos may mga baha pa rin po, yun po yung magiging problema. Hindi rin po sila makakarating sa kanilang mga opisina sa lalong madaling panahon. Di ba kultura dyan ng mga tao dahil very busy na territory ang Hong Kong, umorder ng pagkain. Paano pag-o-orderan mo dyan nabaha rin? Di magkakaroon ng food scarcity. Magkakaubusan ng pagkain. Hindi naman siguro magkakaubusan ng pagkain. Mahirap umorder. Dito naman kasi pag nagulantang po ang Hong Kong, lalo na pag may warning po na may darating pong bagyo, kagaya ng nakalipas po na Typhoon 10. Umabot po kami ng Typhoon 10 dito na Sisaola just about a week ago. At sinasabi nga na bago po mag-umpisa yun, nag-food stocking na po. So siguro mayroon pang natira doon sa food stocking naman na ito. Ito lang po talaga, nabigla po talaga kami na itong monsoon na ito ay tumama po sa amin. Record high na volume ng ulan
ang huling record ay 120 plus years. Ngayon lang nabura. Tama ba? 139 years po. 139 During the years 1800s pa ago. po nangyari ito. No? Ganyan. And imagine niyo po, 158 millimeters ng ulan sa isang oras po. Sa isang oras. Ngayon, habang nag-uusap tayo, ilang oras nang bumabagsak ang walang tigil na ulan? Since 11? simula po nung nagkaroon po ng black storm ng alas 11, wala pong tigil ang ulan. Ano? Pero yung kumbaga, yung intensity po ng ulan, hindi na po ganun kalakas. Siguro, Ayun. ang aking pakiwari, siguro by the time na mga alas 9 po, mababa na po ito ng red storm. Ang kanila lang pong inaantabayanan ay yung pagbaba po ng tubig, no? Yung level ng tubig sa iba't ibang parte. And of course, makakaantala po kung hindi pa rin po nila maayos yung 4 na MTR stations, ano? Yung Kuntong, Choyhong, Wong Tai Sin at Shekimay. Nasa green line po ito lahat. Ito po yung konektado po dito sa aming lugar. So, habang nililinis po nila yon at habang unti-unti naman po tumitila din po yung ulan, hopefully makiklear na po nila. Bahagya na pong may nakita po akong pictures na medyo bumaba na po yung level sa loob. Ano? So, yun po ang inaantabayanan po natin. Kung kailan po mabubuksan yung linya na yon. Nag-aapila din po ang gobyerno na find alternative routes. Buti na lang meron po kaming East and West Rail na pwede pong gamitin. So maaaring gamitin po nila ngayon yung West Rail para pumunta doon sa mga lugar na aking nabanggit. Okay. Ako, Vincent, maraming salamat. Maraming salamat sa update na yan. Buti nalaman namin kung ano yung grabing inabot ng Hong Kong at sana naman walang mapahamak, madisgrasya na Pinoy, kababayan. Sana manatiling zero casualty, lalo na ng mga kababayan natin. Thank you sa update, Michael. Highly appreciated. Salamat. Mag-ingat ka dyan. Pahupain mo muna yung baha bago ka lumabas. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Good morning. Lupit. Damdamin Bayan. Kasunod mga kaibigan na petrolyo at saka kalamidad ang bumungad dito sa Damdamin Bayan pero hindi pa po ubos yan. Marami pa kaming hinanda dyan. Standby lang. Oras. Alas 8:20. Damdamin Bayan. Balik po tayo sa Damdamin Bayan Friday. 8 ng Setyembre 2023. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Di pa ako properly nakakabati kasi sunod-sunod agad ang buga ng newsroom dito. Ito, pasok na to, pasok to. Ako po si Reggie Espiritu, minus lakay Mayor Deo Macalma pa rin. Good morning, Sister L. Good morning, Papa Reggie. Oras sa agad, hindi pa ako bumabati. Good morning, Papa Reggie, and good morning sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana ay okay lang ba kayo kayo. Sa alright? Thank God it's Friday. Oo nga. Yes. Pero wala pang swell day. Pero kahit Friday, ano pa rin tayo? Makikialam pa rin tayo sa mga malalaking balita. Pero wag masyadong high blood. Makalma lang. Chill lang tayo ngayong Friday. Iwas tayo sa baha. Hindi, sa mga taga-Hong Kong. Antindi nung ba? Napanood mo ba yung video? Kaya ingat-ingat. Lalo na marami tayong OFW na lagi nakatutok sa atin online dahil live po tayo sa DZRH News at sa DZRH News Television sa YouTube. Ano bang estimate ng dami ng Pinoy? Siguro may 250,000 ng Pilipino. No? Ang dami-daming nagtatrabaho. So ingat ingat. Buti sa kanila may kuryente pa rin kahit ganun yung ano. Pag dito sa atin yan, wala na. May mga underground rin yan. Ang tanong po ng Damdamin Bayan, i-share nyo po yung naiisip nyo at nararamdaman. At pabor ka ba na suspindihin muna ng pamahalaan yung mga tax sa mga petrolyo para naman hindi magtuloy-tuloy ang tax? Kasi si Director Rino Abad mismo nagsabi sa Damdamin Bayan, ang projection magtutuloy-tuloy ang mga increase sa petrolyo pero baka maliliit lang. Ganun pa man,
Pero magmamahal kasi, pa rin. kahit Mahal naman pa rin. gaano kaliit yan, mahal pa rin. May epekto yan parate. Kaya maliit Pero o sana malaki. wag na muna kasi nakakasyam na linggong sunod-sunod na taas na tayo no sa mga produktong petrolyo, umaaray na. Yung iba, may kakilala nga ako dito, nagbabike na lang eh. Yung mga jeepney driver, di ba? 450 na raw. 450 Araw-araw na ang nawawala sa kanila. nawawala sa kanilang kita dahil dito sa sunod-sunod na oil price hike. Kung pwede pala mag-price ceiling sa bigas, pwede kaya mag-price Price ceiling din sa produktong petrolyo. Kaso hindi, world market yung inaano eh. Tsaka gobyerno ang gagastos. Pag nag-price ceiling ka, napakalaking pera ho niyan. Kailangan natin mag-subsidy. Another ayuda na naman. May mga social services na mawala ng pondo pagka binigyan mo ng subsidy sa petrolyo. Damdamin Bayan. Ang Malabon Police, wala raw nakikitang batayang konektado sa pagpatay kay Jemboy Baltasar, yung nangyaring pagpatay din sa kaibigan niyang si Daniel Soria. Sino nagsabi nito? RH23, Edwin Duque. Balitaan mo kami, Edwin. Richie, wala ba nung makitang nabatayan ng Malabon Police na may koneksyon sa pagpaslang na si Jemboy Baltasar ang pagpaslang dito kamakailan kay Daniel Soria sa Malabon. Ayon ng Police Bayan, magkaiba umano ang kwento ng pagpatay kay Soria dahil binaril ito noong Sabado ng gabi. Bago umano'y kilalatin ng mismo kapatid ng kanyang girlfriend ang nakakalam o nakakakilala sa suspect. Habang kay Jemboy Baltasar naman ay napagkamalan ang Rambutas Police. At katunayan ay inamin ang pagkakamali kung saan ay meron na itong mga nakasuhan. Base marusunod sa pagpatay kay Soria, maaaring si Reynaldo Bolivar ang naisgantihan ng gunman, pero si Soria ang inabutan kaya siya ang pinagbabaril. Ayon naman sa salaysay ng girlfriend ni Soria na si Bolivar Umano, ang itinuturong at patay sa isang lalaki sa nabutas noong Augusto, kung saan ay siya at target to ng PNP ng Manat Operation, pero si Jemboy ang napagdamalan. Isa sa mga nakita ng batayan na mga lang din ni Soria ang mas sekundang pagpaslang o kakilala dahil nagawa pa itong ang girlfriend ng biktima na kinatay ko na ang girlfriend mo o boyfriend mo. Ito man ay patunay na nakilala lamang ang biktima at ang suspect. Sa ngayon, itong si Soria ay nakaburo lamang ito sa may gilid ng ilog ng Pamatapano o dito sa may bahagi o dulong barangay ng Barangay 28 sa kabahan pa rin ng C3 Road kung saan ay magkalapit lamang ito. At sa kabilang pangpang naman ang bahay naman ni Jemboy Baltasar. Wala pa rin sa kawanan sa Pilipinas, isa rin sa Osaros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Damdamin Bayan. Pasensya ka na, Papa Reggie. Pumose Magsasalamin muna ako ngayon dahil medyo malabo ang paningin ko. Samantala, report mo na naman kay Christian Manyo, guidelines sa pagpapalawig ng driver's license ng 1 taon inilabas na ng Land Transportation Office. Detalye balita mo RH8. Christian Gigolo Manyo. Christian. Reggie at Sister L, official na ngang ipinagtutos ng Department of Transportation at ng Land Transportation Office ang pagpapalawig sa validity o visa ng lisensya sa pagmamaneho. Ito ay sa gitna pa rin ng problema sa kakulangan ng plastic cards na ginagamit sa pag-i-print ng driver's license. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pinalawig ng 1 taon ang visa ng driver's license na mag-expire mula noong April 3, 2023 hanggang April 2, 2024 o hanggang sa oras na maging sapat ang bilang ng plastic cards. Sa guidelines ng LTO, kanilang tatatakan ang official receipt ng mga lisensya ng valid as temporary driver's license until plastic cards is released, habang hindi rin maniningil ng penalty ang ahensya sa renewal ng expired na lisensya. Patatandaan na bagamat umarangkada na ang procurement sa plastic cards, ito ay pinahinto ng korte sa visa ng temporary restraining order matapos questioning ng losing bidder. Christian, yes, Reggie. Yung lisensya ko mag-expire next year. Pag inabutan niyang guidelines o nung yung relief na in order ng LTO, 1 taon uli, ganun ba? Kung ang lisensya mo, Reggie, ay mag-expire ngayon o hanggang bago mag-Abril sa susunod na taon, yan ay extended hanggang April
2024. Ayun. Pero kung hindi pa rin Extended. magiging sapat ang bilang ng lisensya, Reggie, posible pa itong mapalawig hanggang sa oras na matugunan yung problema sa plastic card. Teka, yung bago ang yung mga bagong kukuha ng lisensya, yun yung kailangan sumailalim dun sa academy, driving academy, di ba? Tama ka dyan. Yung Reggie, renewal na kumukuha. katulad ko, okay na tayo. Kailangan Appearance pa rin lang. mag-exam. Appearance. O paano ba? Ano ba requirement? Kung yung lisensya mo, Reggie, Turuan mo nga kami, nag-expire mo na. Christian. Kung ikaw ay nagdidiwang ng kaarawan ngayong araw at expired ang lisensya mo ngayong araw, tatatakan na lang ng LTO yung OR ng iyong lisensya bilang katunayan na yan ay pinapalawig ng isang taon o hanggang April 2024. Kung sa oras na hindi pa tupat ang bilang ng lisensya o yung plastic card na ginagamit sa pag-imprenta ng driver's license, yan ay posibleng palawigin ulit ng LTO sa bukod na memorandum na kanilang posibleng ilabas. Tagal nung leeway, isang taon para magkaroon ng done deal na tungkol sa plastic. Matatandaan mo, Reggie, na bagamat may procurement na, dumugulong na yung pagkuha sa driver's license o plastic card, pinahinto ito ng korte matapos ng ma-question ng isang bidder. Nako, yun pala. So, salamat sa plastic. Merong 1-year extension. Thank you, Christian. Back to you, Reggie and Sister L. RH8, Christian Manyo. Standby lang, RH28, Raymond Adpaas. Oy, sa mga Ikaw na susunod, promise. Sa mga kukuha ng lisensya, kailangan nyo munang mag-driving school. Kailangan nyo munang yung bago. mag-technical driving. Tapos sunod yan, kayo ay magpa-practical driving pa. May practical driving course pa. A-attend ho kayo dyan, hindi pwedeng hindi. Must attendance. Binibigyan niya ng certification ng mismong driving school. So, mahigpit. Damdaming Bayan. Oras muna, Sister L, dahil oras na uli ni Het. 8:54. RH number. Okay na ba yan, Sister L, for a Friday? Hindi ko alam sa'yo. Genre mo yan. Balik po tayo sa Damdaming Bayan. Ba't di lumihina ito? Ibabaan mo. Ito pala. Mag-exercise ba kayo? Pwede ito gamitin. Ganyan yung tugtog. Parang kung nananakit ng kasukasuan. Paikot ng balakang. Ipagpag ang mga braso. Ano yung ikot ng balakang? Ganun. Pagpag ng mga kamay, braso. Sipa-sipa dyan. Galaw-galaw, kilos-kilos. Stretching, para di para iwas stroke, sabi nga nila. May reports po tayo. Standby. Mamaya, subukan natin may makausap. Balik tayo sa bigas, syempre. Sabi ko naman bigas. po sa inyo. Pero alam mo, bago natin pag-usapan yung bigas, eh. mukhang may nakaka-relate, Papa Reggie, doon sa usapan natin kanina. Ay, dinilit naman. Ano yun? Makaka-relate saan? Mayroong tungkol sa lisensya, kaso dinilit niya, siguro nagdalawang isip siya. May binanggit siyang lugar na kahit daw hindi marunong, may fixer. Ha? Oo. Parang kalam. Pero, ganun ba? parang di natin so, alam yun pa rin palang fixer. Pero ang dami pa rin palang fixer. Yun nga lang ang binura niya, so hindi ko na makita. Tagal-tagal ng issue niyan, yung mga fixer. Mayroon pa rin palang gumaganyan ngayon. Ba't kailangan niyo mag-fixer Parati ng ilang beses ng pinipilit ayusin ang sistema. Oo, tsaka sinasabi ko sa inyo, mas maganda na kayo ay dumaan sa formal schooling pagdating sa driving. Kasi ganun mo talaga. Oo, para alam niyo yung mga basic rules, traffic rules na dapat nyong alamin. Pag yung puro kayo fixer, paano maayos yung mga problema natin? Pag kayo nakabangga, mapi-fixer kayo dyan. Paghahanap sa mga big time smugglers, hindi kailangan ng intelligence fund. Kakausap ka lang doon sa mga stakeholders. Ganun ba? RH28, Raymond Adpaas. Balitaan mo kami, Raymond. Balikan na lang natin si RH28. Kumusta na kaya yung mga ni-raid na warehouses sa Bulacan?
at hindi lang marami. Sangkaterba mga kaibigan yung inabutan ng mga otoridad na naka-stuck, magpakapatong-patong, ang dami ng mga bigas. Nagtataka tuloy si House Speaker Romualdez, bakit nandito to? 'Di ba dapat nasa merkado to? Oo, dapat nasa pamilihan to. Dapat inilalabas para magmura yung presyo ng bigas. Kaya nga stocks. Anong ginagawa niyan dito? Baka dumami pa. Tapos may mga inaagiw. Alam mo ba yung inaagiw? Oo naman, yung iba binubukbok. Ang ibig sabihin, ang tagal na ron. Ba't stocks hindi nilalabas? Ano na yon? Hoarded to. Mga lumang-luma na. Ito'y patunay ng hoarding. Okay, balikan natin yung naudlot na report ni RH28, Raymond Adpaas. Go, 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 Raymond. Reggie, hindi na kailangan ng CIF o Confidential and Intelligence Fund para makilala ang mga big-time agricultural smugglers sa bansa. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito na siyang nagsulong ng Anti-Smuggling Act of 2016. Ayon kay Ejercito, kilala ng mga taga-Bureau of Customs at Department of Agriculture ang mga binabanggit na mga big-time na mga agricultural smugglers. Ngunit ang nakapagtataka hanggang ngayon ay wala ni isa sa mga ito ang kanilang inaresto, kinasuhan at napakulong. Kaya ito ang dahilan kaya nila isinusulong ang pag-amyenda sa Anti-Smuggling Act at isama ang iba pang mga kaso gaya ng profiteering, hoarding at cartel na isama sa patawan ng mas mabigat na parusa. Kasama na din dito yung kanilang mga kasabwat na mga opisyal at tauhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Una nito ay naghilingan ng mga CIF yung napakaraming mga civilian agencies. Ngunit paniwala ni Ejercito sa larangan ng smuggling ay hindi na dapat ito kailangan dahil kilala naman ang mga pangalan na nababanggit dito. Dalawa sa kanya mga pinangalanan na laging nababanggit tuwing may investigasyon sa Kongreso ay isang nagngangalang Bangayan at Leia Cruz. Raymond, para sa sa yung mabigat yung statement kahapon ni Senate President Migs sa Subiri na tatapyasan yung mga ahensya. Baka naman yung maliliit na ahensya lang ang matapyasan at yung mga medyo mabibigat na opisina, tanggapan makalibre. Yun na nga ang pinag-uusapan dito. Diba? Seryoso dapat. Pero ang ano kasi doon, ang tinitingnan malimit na nakikita kasi talaga yung Office of the Vice President talagang napakalaki. 500 million. Tapos doon sa DepEd medyo mahirap kasing timbangin din dahil nung umarap si VP Sara doon sa budget hearing ng DepEd, 150 million yung CIF nila. Actually, meron na sila ngayon at saka yun din uli ang hinihingi nila next year. Ang binabanggit nila lagi doon is yun daw recruitment ng mga bata para maging rebelde. Kaya ang tinatanong namin dito, paano yun laging yun ang ikinakabit nila samantalang ang sinasabi ng gobyerno, wala ng puwersa ang NPA, spent force na. Yes, yung military. Marami ng mga probinsya na indiklarang mga insurgency free. Bakit ipipilit na doon mag-CIF? Number 2, sabi ni Senator Risa Contiveros, ano naman ang kaalaman ng DepEd pagdating sa intelligence? Bakit hindi niya lang ipaubaya doon sa mga intelligence and law enforcement agencies na sila naman ang nagbibigay din sa kanila ng impormasyon. Kaya yun yung mga may samantalang yung Philippine Coast Guard na nakabalandra lagi sa West Philippine Sea sa 10 milyon kada taon, Reggie, ang kanilang intelligence fund. Paano naman makapagtrabaho si Coast Guard doon sa West Philippine Sea? Kaya naungkat yung usapin na pag-aralan nila ng mabuti at merong mga dapat ay matapisan ng mga agencies. Sa totoo lang, sabi nga nila, dapat wala yung iba dyan Pero, nababanggit dito, medyo mainit sa DICT. Kailangan din daw yan dahil sa mga cybercrimes sa ngayon. Napakaraming mga hackers na nagkaliman. At yun yung kanilang dapat nabantayan din. Pero talagang meron, gaya ng, meron din nakita ko ang DA, ang DNR, at iba pa, napakarami. Reggie, parang halos lahat na yata
halos lahat na ng ahensya ng gobyerno humingi ng confidential and intelligence fund na dati-rati, wala naman. Nakapagtrabaho naman sila ng maayos. Bakit bigla-bigla for all of a sudden, lahat sila gusto ay merong confidential and intelligence fund. Yun ang nagiging usapin. Lalo na ang binabanggit nga ni Senator J.B. Herz ito kahapon, tapos na nga tayo sa pondo. Gusto pa nila puro CIF. Itong mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno naman ito na tignan mo yung performance for the past year na nga meron na silang CIF, wala naman. Wala namang maipakitang magandang resulta. Pero Raymond, unprecedented pala na biglang ngayon ang dami-dami ng gustong magkaroon ng CIF. Dati hindi naman. Yun ang nagsimula last year, Reggie. Tingnan mo yung Office of the Vice maliit President. lang dati, ngayon ang laki-laki. Oo, walang-wala yan ever since panahon ni, sabihin na naman nila, magagalit yung mga magagalit, pero panahon ni Leni Robredo, zero. Bakit bigla-bigla nung pumasok na iba? Last year lang na wala namang budget, biglang nagkaroon ng 221 million, Reggie, kalahating taon, 2022. Tapos ngayon 500. 500 ngayong 2023 at another 500 for next year, Reggie. Ang mahirap kasi dito, Reggie, iba yung mismong, narinig ko mismo, I heard it personally, doon sa hearing ng Senate Committee on Finance, nagsalita si Vice President Sara Duterte, we can live without CIF. Sabi naman niya pwede pala. Pwede. Yun pala kaya sabi nga namin, yun pala we can live without CIF, bakit ba kailangan ibigay pa? Hindi naman pala kailangan. Tapos yun na nga, kailangan daw, tapos bigla-bigla kumalabit sa dulo na, pero kung ibibigay, tatanggapin. Ang ano kasi, pakipot style Ang point kasi, maraming magagandang programa na magsasuffer. Hindi mararamdaman ng mga kababayan natin kung parating walang hindi mapaglalaanan ng pondo dahil may agawan yan sa budget, Raymond balyahan yan di ba? Sa pagkuha na. Yun na nga. Kaya ngayon, kumbaga, survival ito, tulakan talagang kahit sinong ahensya gusto niya makakuha ng bulk ng para budget. Sa programa nila. Sana naman doon sa priority, gaya niyan, hindi pa nababanggit nga dito kahapon, biglang may timbre sa amin. Tingnan nyo naman yung benefits ng mga healthcare workers. Puro kayo bayani nung panahon ng pandemic. Ngayong hinihingi nilang benefit na naipangako na. Hindi nyo mabayaran. Wala naman. Hindi nyo mabigay. Hindi po pwede yung puro bayani. Limot nga. Ang nangyayari, parang limot na bayani daw ang turing na sa kanila. Ang bayani may ribulto. May ribulto. Dinadaan-daanan minsan. Kaya lang kung minsan di naman daw nakabubuhay yung ribulto yun ang problema dito. Kaya ka may ribulto. Kasama sa mga usapin ng mainit na pinag-usapan. May hearing ngayon, Raymond? May hearing ngayon? May hearing ba pag Biyernes? Pahinga muna ngayon na Biyernes, Reggie. Kung meron man ay siguro itong mga I think meron pala yata sa kay Senator Cynthia Villar pero mamayang hapon pa. Mamayang hapon pa itong kanyang hearing dahil gusto nila, alam naman to hanggang September, then by October, bakasyon sila tapusin nila ito hanggang the end of September dahil by October, magbabakasyon ng isang buwan ang Kongreso, Reggie. Thank you, Raymond. RH28. Balik sa inyo, Reggie at Elaine. Damdaming Bayan. Balik din tayo sa Friday ba? Ba't ang bibigat ng mga usapan? Diyos ko, parang araw-araw naman mabigat ang usapan. Kasi yung balita, wala namang pinipiling oras-araw yan, Papa Reggie. Tama. Yung mga opinion ng mga kababayan pero, natin. Yung mga kadamdaming bayan natin. Mga kadamdaming bayan natin, parang sa sobrang dami ng issue, hindi na din nila alam kung saan sila sasagot. kung ano opinionan. Sabi nila, sa sobrang dami ng issue, ano ba talaga? Hindi na nila alam kung ano yung kanilang. Pero ito sa ating damdaming bayan question kasi kanina, dahil nga dito sa
ikasyam na linggong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang ating tanong, ipabor ba kayo na magkaroon ng suspensyon ng tax sa mga petrolyo? Hindi ko mabasa ang comment sa ating ating dahil ayaw niya mag-load. May load ba yung internet natin? Pero mamaya sa siguro Pero dito muna sa ating Facebook page, sabi ni Albert Papina, paano natin babayaran ang utang kung hindi mangungulekta ng buwis ng petrolyo? Yun yung kanyang opinion sa ating Damdaming Bayan question. Comment yan sa ating Facebook Live. Okay, standby. MPD, Manila Police District, tutulong na rin sa pag-monitor ng presyo ng bigas. Yun ang point ng EO39, magkaroon ng 41 at 45 pesos na bigas. Maglabas ng mga kababayan natin at pagpunta sa mga palengke. RH29, Boy Gonzales. Boy G, balitaan mo kami. Reggie, Sister M, nitasa na ni Manila Police District Chief Police Brigadier General Andrew Dizon ang ilan nilang tauhan na tumulong sa pagmamonitor sa ipinapatupad ng Executive Order number 39 ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito yung pagkakda ng presyo ng 41 pesos ng kada kilo ng regular grilled rice at 45 pesos naman sa kada kilo ng well grilled rice. So nito, pinatitiyak si General Dizon sa lahat ng istasyon sa 14 na Special Commander na mag-ikot sa kanilang mga nasasakupan upang malaman kung naipapatupad ito. Ang babala ni Dizon sa ilang mga rice retailer na lalabag sa nabanggit na iyo, meron kulang parusa na multa hindi bababa sa 5,000 o higit sa 1,000,000 kung saan maaaring makulong pa ng hindi bababa sa 1 taon o higit sa 10 taon. Pinatitiyak din ni General Dizon sa mga taon ito na tiyakin ang seguridad ng mga palengke at iba pang mga pamilihan sa lungsod ng Maynila. Sabi ni Dizon, ang pagpapatupad ng EO39 ng Pangulong BBM, malaking tulong ito upang maiwasan ang hoarding, smuggling at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Boy! Mula dyan sa lungsod ng Maynila, puntahan nga natin dyan sa Kamara dahil yun pong alien projects na isiningit sa budget ng DPWH. May ganon. Kunasyon naman daw dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan. Mana Milky. Reginald at Sister L na silip ni Congressman Ed Salagman ang mga tinawag nitong alien project sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways. Ito anya ang mga proyektong hindi dumaan sa mga district engineering offices ng DPWH. Sa budget deliberation sa panukalang budget ng DPWH sa 2024, nagpahayag ng pagkabahala si Lagman sa may alien project na pwede umano makaapekto sa limitasyong itinatakda sa iba't ibang distrito sa bansa. Paliwanag ni Lagman, may ceiling o hangganan ng halaga ng mga infrastructure project, partikular sa distrito, at ito ay dapat base sa mga accepted standards. Sagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, sa preparasyon ng budget, tiniyak umano nila na fully coordinated ang mga proyekto sa mga distrito sa mga miyembro ng Kongreso. Dagdag pa ni Bonoan, mayroong proseso para maipasok ang mga proyekto na nais bigyang prioridad ng babatas. Pero giit ni Lagman, sa kabila ng ginagawang ito ng DPWH, mayroon pa rin daw mga proyektong naisama sa National Expenditure Program kahit hindi dumaan sa Engineering Office. Samantala, umaabot naman sa 821.1 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH para sa 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH12, Milky Rigunan. Flash Report. Flash Report! Abangan nyo po yung detalye mamaya. Bilang na mga tambay, yung mga jobless, tumaas noong Hulyo as per Philippine Statistics Office. Samantala, narito na yung hihinga natin ng update tungkol sa mga dinalaw, mga ininspeksyon na bodega ng mga bigas dyan sa Bulacan. At pakinggan natin kung anong latest sa issue na yan. Ito po yung makakatulong para magkaroon ng mas maraming murang bigas sa mga pamilihan. Damdamin.
Nasa linya si Attorney Jet Marunilla, spokesperson, mataas na opisyal at spokesperson ng Bureau of Customs. Attorney Jet Marunilla, welcome po sa Damdaming Bayan sa DZRH, Reggie and Sister L. Good morning, Sir Reggie, Ma'am Sister L. Good morning po sa lahat ng nanonood at sa lahat ng ikinig sa inyong program, sir. Ang huli po naming i-determine, aalamin ng BOC yung legality ng mga sangkaterbang nakatambak na mga bigas sa mga bodega sa Bulacan. Any update, Attorney Marunilla? Yes, sir. No? Nakapag-submit na po naman yung ilan sa aming na-check na mga bodega sa Bulacan na mga documents. Nasa process na po kami ng verification. Just this week, sir, si Commissioner met with yung mga importers namin, no? Yung mga stakeholders namin na importers ng bigas sa Bureau of Customs. Para po makipagpulong at matulungan din sila na maipaliwanag kung ano itong ginagawa ng Bureau of Customs. So napagkasunduan po doon na magpe-prepare sila ng mga dokumento nila, no? Para po kung hindi pa sila na subject to a verification check, at least pagdating namin doon, handa na yung mga dokumento nila. We also committed to about 2 to 3 days of verification time, no? Upon submission of complete documentation sa Bureau of Customs. So yung ilan po, ilang bodega nakiusap ng konting palugit na makapag-submit. Yung iba naman po, nag-submit na ng mga dokumento nila. Anyway, binibigyan naman po sila ng 15 araw mula sa pag-serve ng aming letter of authority. Ang in-encourage lang po namin sila na makapag-submit agad para kung yung mga shipment naman po, no, mapapatunayan legal, nagbayad ng tamang buwis at tuman sa tamang proseso, ayaw din naman po namin maabala sila. Pwede ba namin malaman, Attorney, yung initial assessment ng BOC dun sa mga nakapag-submit na ng papeles? Sir, papaalam po namin sa inyo, no, once na meron na po kaming verification sa assessment nila. No? May assessment po kasi yan na check ngayon based sa documents din namin at based sa ibang opisina namin. And we're also checking with the Department of Agriculture dun sa veracity nung kanilang sinabit na mga sanitary and phytosanitary permits po. Si Speaker Romualdez ay takang-taka nung makita yung napakaraming bigas na natutulog sa mga bodega na nagtulak sa kanya para paghinalaan na baka hoarding ito. Kayo po, anong comment nyo dyan, Attorney Marunilla, dun sa pangyayari na natutulog yung napakaraming bigas na yan at imbis na nasa merkado, pamilihan? Sa amin naman po siguro maiging kine-check ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture yung stocking, no? Yung timeline ng stocking din and release na itong mga stocks na ito, no? To make sure that there is no hoarding or anumang pag-iipit ng stocks for purposes of price manipulation at para mas makalala dito sa sitwasyon ng pagbibigas ngayon, no? So, yan pong jurisdiction dyan sa pag-determine whether there's hoarding and there's price manipulation. Sa DTA, PTI po yan sa DA. And we're just coordinating with them, sir. No? Yun nga po, because of this observation ni Speaker, I think pinarapat din po na dun sa executive order na inisyo ng Pangulo, binigyan ng active role yung dalawang ahensya. Not just to coordinate with us, but to also determine itong mga gantong issue. No? Gaano ba katagal dapat naka-stock yan? Maaari bang bigyan ng mga may-ari ng bigas? Siguro po sila, no, yung mga nararapat na ahensya ng mga kaukulang timelines kung kailan yung i-deliver at kung may nakabili na at bakit naka-stock pa dyan. But for us, sa Bureau po, ang jurisdiction talaga namin is just to check proper documentation and importation. So katulong naman po namin yung ibang ahensya para i-determine yung ibang issues na yun. Opo. Attorney Marunilla, sir, nabanggit nyo nga ang BOCI for documentation to check if legal yung mga papeles nitong pong mga negosyanteng ito na nag-aangkat ng bigas. Pero attorney, just in case lang po mapatunayan ninyo na mayroong illegalities or dito po sa kanilang mga papeles, ano po ang magiging desisyon natin pagdating naman po dun sa mga stocks na bigas? Ito po ba ay ilalabas na natin sa market? Ano pong magiging hakbang na gagawin? Ano bang policy? Anong policy po? Sa proseso po ng Bureau of Customs, kung mapapatunayan pong illegal ang pag-angkat niya ng bigas na yan, masipoproceed po yan in favor of the government. No? Now, isa sa manner of disposal na pwede namin gawin is to donate these rice shipments to the proper agencies. Yun po yata yung maaaring pwedeng pag-usapan with the Department of Agriculture, the DTI, or the DSWD, no? Relative to
the manner of disposal po nitong mga bigas na to. Kasi po, kapag yan ay napatunayang illegal at natapos ang aming forfeiture proceedings, basically po, yung pag-aari niyan, magiging pag-aari na po ng gobyerno. Okay. So, anong timetable pa po bago magkaroon ng definite na deklarasyon? Kung ano ba yung mga nakatagong yan, mga nakabodegang yan sa Bulacan? Anong timetable? What are we looking at, attorney? Doon po sa mga nauna ng na check namin, no? Hindi naman po talaga namin ni-raid, we just verification check po kasi ginagawa ng LOA. Letter of authority ini-issue ng commissioner namin. Siguro po by next week may mga ilang resulta na dyan na maaaring i-feedback namin doon sa mga may-ari at sa publiko po, no? And the rest po, depending on kailan sila sinerve ng letter of authority, they're given 15 days. But yung mga nauna po, I believe nakapagsabit na po sila and siguro po by weekend or early next week na evaluation na po yung mga papeles nila. Attorney, ang damdaming bayan po ng ating mga viewers at listeners, bakit naman daw po napakatagal? Matagal daw po masyado yung 15 days. Kung may papeles naman na po sila, bakit hindi na lang maisubmit agad? Medyo mahaba daw po yung 15 days na ibinibigay natin. Ma'am, yung 15 days naman po yun yung option lang nila, no? Maaari po nilang isubmit yun. Unang araw pa lang, maaari na lang isubmit. At nag-commit naman po kami. Depende sa kanila. Po, 2 araw lang po yung verification namin. Mabibigay na rin namin sa kanila yung sagot as to whether may issue yan sa amin o wala. So, yung 15 days po, pwedeng gamitin yon ng mga may-ari na itong bigas na to. At maaari din naman po nilang pa-XN, depende po sa option nila. Kaya nga po nung nakipagpulong kami sa kanila, nitong nakaraang Lunes po yata yun, nakiusap lang ho si Commissioner Rubio, no, sa kanila na pag-aanin din yung trabaho namin at the same time sila din, para hindi namin sila maistorbo. Nag-usap-usap po kami kung ano yung mga kinakailangan nilang ihandang mga papeles, no. Kasi ayaw din naman ho naming makaistorbo kung mga lehitimong sakuto at talaga mga lehitimong nag-angkat naman, gusto ho namin ma-verify kagad namin para ho walang istorbo sa kahit sino man, no. So nagbigay po kami ng checklist ng dapat ihanda nila mga dokumento. So yung iba ho dyan na maaaring ma-check namin kung kasama po dun sa pulong nila at na-advise po, may mga nakahanda na pong mga listahan niya ng papeles, ipipresenta na lang. Attorney, may mga attorney, yung smuggled, madaling makita yan sa papeles, di ba? Walang permit, etc. Pero yung hoarded, yung paano masasabi? Kasi sa validation, paano po siya paano yung pinatutunayan sa papeles? Nakikita ba yun na hoarded? Tinatago? Sinasadyang ipitin? Bigla ko lang naisip. Di ba? Sa DTI at PA na po siguro yan, sir, no? Kasi ang alam ko po, sa DTI especially sa Department of Agriculture, no, projected naman po nila yung volume na pumapasok. And then meron po yan may mga data po sila on distributions, ano yung turnaround time na dapat ginagawa. So nade-determine naman po. Alam mo ba, attorney, kwento lang kahapon na-interview yung hepe ng BPI, Bureau of Plant Industry. Sabi niya, sa DCRH, araw-araw may pinipirmahan silang mga import permit. Bakit nagmahal ang bigas? Tapos wala pala, nagtataka na rin sila, bakit wala sa merkado yung mga ini-import? Di ba? Parang siya, ang hepe mismo ng BPI, nagsususpecha na bakit wala sa merkado yung mga supply na in-import, di ba? Yes, sir. Precisely why the President po executive order nila. No? Kasi yung buong gobyerno wanted to just really check. Baka naman po may manipulation lang sa supply at artificial tong gantong pagtaas na ginagawa sa ang hoarding ay manipulation. Di ba, Tony? Tama po yun. Tama po yun. Part ng manipulation yun yung iniipit. Anyway, babantayan pa rin namin po yan at wag po kayo magsasawa. Makikibalita kami, attorney, ha? Apo. Anytime po. We will give you updates on kung ano man po yung magiging development sa Bureau. Sinasabi ko nga, kung hindi pinaka number 1 na issue sa bayan ay bigas, hindi ko alam kung ano na number 1 na issue. Maraming salamat, Attorney Jet Marunilla. Thank you, Attorney. Thank you po at magandang umaga po. Assistant Commissioner Vincent Philip Jet Marunilla, Bureau of Customs. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:25. It's time check. Flash Report!
Meron daw pong lalaki na dikit ba sa electrical transformer? Sa transformer ng Meralco. Ba libo-libong voltahe yan eh. Libo-libong voltahe yan. Di ka bubuhayin yan. Naku, anong aksidente itong nangyari? Abakan po natin ang detalye. Yan ay sa Kamanaba area nangyari. Standby sa detalye. Flash Report. Flash Report! Patikim nga ng patikim nga niyan, panguya nga ng ilang mga kadamdamin bayan natin, yung mga opinion. Pabor ka ba na suspindihin muna ng gobyerno, ng pamahalaan ang mga tax sa petrolyo para hindi naman magtuloy-tuloy na tumaas? Alam mo, ang usapan ang tanong natin sa ating damdaming bayan ay may kinalaman sa presyo ng produktong petrolyo, pero inuulan tayo ng reaksyon tungkol pa rin sa usapin ng bigas. Sa bigas. Oo. Okay. Dahil mayroon ditong galit na galit si Mystico Dahan-dahan, kalma lang po, kalma lang. Fontabella, sabi niya, mga ganid, mga sakim, makasarili, yung mga nanamantala sa taong bayan. Okay, eto na muna yung detalye natin. Lalaki, na disgrasya po sa poste ng Meralco. Ano nangyari rito? Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Balitaan mo kami, Federico. Yes, Reggie, at ngayon nakukuha-kuha lang yung katawan ng ito ng nakarang ito matikit dito sa isang mga nakahilan ng mga transportation. Bali, transformer ito, bali 3 piraso. Isang building ito na matatagpuan sa Mariani Street Corner, EDSA, Southbound Lane, bago umakyat ng Balintawak at kabukihan ng Balintawak? Ayun nga dito sa report, sa may Balintawak at bago umakyat sa may EDSA. Naibaba na yung katawan, Federico? Okay, inaba pa lang ngayon. Bali sa initial report, itong biktima ay nakilala si Rodel Castillo at isang pintor ito, residente ng sinasabi ng Dasmariñas, Cavite. Pintor. Pintor, hindi tauhan ng Meralco. Hindi, pintor to. Isang pintor. Isang empleyado ng isang Sapcon na hindi pa binanggit ko anong Sapcon company yung pinapasukan nitong nagpipintura siya ng pader. Nagpipintura ng pader nasa taas. I-interview natin guard si Albading, yung guard on duty rito. Alas 8:30 pumasok itong mga empleyado. At maya-maya lamang, dahil hinihintay nga yung mga iba pang mga empleyado na pumasok. Harinig na lang sila ng isang malakas na pagsabog. At doon nga nakakita yung katawan ng biktima. Yun na yun. Nadikit na yung pintor doon sa sa kable siguro, kaya may sumabog. Mismo sa mga transporter sa tamang Reggie, talaga itong katawan. Bali, ang kanyang ginagawa, parang nakadikit kasi yung mga sinasabing mga pinag-aanuan, yung parang bakal lang na ginawa. Sige, balikan ka namin dyan ng detalye, Federico, ha? Bali ngayon, sa ngayon, naibaba na. Umuusok pa yung katawan ng Pilabanga dito sa nagabing lugar. At dumating agad yung mga first responder, Bureau of Fire Protection, at kanina mga Philippine Red Cross at Caloocan City. Kanina yan, step ladder na yan, yung truck na yan na may hagdan. Meralco? Meralco na, sila na yung nagbaba sa katawan ng biktima. Thank you, Federico. Salamat tayo sa mga karagdag informasyon niya dito sa nangyaring video na kanyang pinasawit. Wala pa rin takaw na ng radyo sa Pilipinas. Gitaris, Federico Manalili, tuloy-tuloy sa pagpapalitan, tuloy-tuloy sa servicio. Sama-sama tayo. Thank you, Federico Manalili ng DZRH OT. Flash Report. Flash Report! Ano pang papatikim mo sa aming opinion dyan ng mga kadamdaming bayan natin, Sister L? Si Camar Urbano, ang kanyang masasabi ay very short lang. Sabi niya, pabor daw siya na alisin ang tax sa petrolyo. Okay. Pero wait lang nga, batiin ko lang pala to. Good morning. Isingit ko na to eto na Segue ko na, good morning at batiin natin ang Singkaban Festival 2023. Sa lalawigan ng Bulacan daw.
sa pangunguna ni Governor Daniel Fernando, Alex Castro at Ma'am Tenny Ramirez Bautista ng Damayang Filipino Incorporated. At shout out kay, pinapabati ni Carex Kayanong, si Nanay Bebang ng Zuntaville ng Lower Antipolo. Nakikinig daw sa Sari-Sari Store dyan at ang lakas daw ng radyo, naka-speaker pa. Ayan, naghahanap daw ng bagong boses dyan sa Barangay San Isidro. At ang buong suporta niya ay kay Carex Kayanong. Happy birthday din kay Renz Fernandez. Ang pagbati sa iyo, Renz Fernandez, ng happy birthday ay from Chris Macalinaw. Kinukuha mo ba, Het? Na naman? Seryoso? Na naman? Ora, Sister El, standby po sa mga kadamdaming bayan opinions. It's 35 minutes after 9. Standby din, boy. Well, Happy Friday. got a little story for y'all. Bisperas ng weekend. Go like this. Balik tayo sa damdaming bayan. Anong ilang minuto pa para sa mga kadamdaming bayan natin? 39 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga at shout out sa mga nakikinig sa atin. Puro bigas ang nababasa ko, pero sabi ni mayroon siyang payo sa ating mga tagapakinig na high blood. Sabi ni Emeralds Ben, relax lang po kayo. Gusto nyo bang mapasama sa balita na ang headline, nakinig ng radyo, inatake sa puso? Teka, may... Chill lang tayo, chill lang. Kau naman. Happy birthday kay Joey Rabe Masa. Happy birthday, Joey Rabe Masa from... Ano yung nagsusulat? Si Sherwin? Oo, tama. Si Sherwin Alparo. Happy birthday, Joey Rabe Masa. Samantala, si RH29, si Boy G, may update sa mga itinaboy na vendor dyan sa Divisoria. Ay, naku, yan yung kahapon. Kahapon yan ni Boy. Dahil pinagigiba yung mga stall dyan sa Ngayon Divisoria. pala, tinuloy. Nililinis ang Divisoria. Nag-worry yung ating mga vendor. Makakabalik pa ba daw sila? Siyempre, yan ang tanong nila. RH29, Boy G, update. Go, Boy. Hello, Reggie. Go. Reggie. Sister El, sandali, may tumatawag eh. Sister El, Reggie. Sinasabon yung kalye Di ba kahapon na tinanggal yung mga stall at yung mga vendors sa kahabaan ng MD Santos, Santo Cristo, at hanggang dito, mula Santo Cristo, MD Santos Elcano, hanggang sa may Ilaya. Yung kahabaan, yung paligid ng Divisoria mo, pinagtatanggal ang napakaraming vendor, mga stall ng vendor. At ngayon ay nililinis na, nagpa-plastic na ang mga tauhan ng Manila City Hall. At tinanggal at nangangamba ang mga vendors. Halos libo raw sila rito libo. Dami. Ang laking kalinan Pasamantala, 3 araw lang hindi makapagtinda dahil sa pinagtatanggal nga ang kanilang presto dito pa samantala. Pero nang makausap ko yung mga taga-hawkers, mga namamahala sa mga vendors ng Manila City Hall, ayon kay Sammy Dueñas, na ibabalik sila pagkatapos na malinis itong kahaba ng MD Santos dahil naging pasaway ang napakaraming vendors, wala na madaanan ang mga namimili dito sa Divisoria, sa Binondo side. Ang mga vendors naman ay kumbaga nangangamba ang ilang mga vendors. Pero yung ibang mga vendors na may permit, pababalikin sila pero ilalagay sila sa 1 by 1 metro ang lapad lang para sila ay makapagtinda dito sa paligid ng Divisoria Mall sa MD Santos Street sa Divisoria sa Binondo side. At ang panawagan na maging disiplina dahil sa marami na hakot na basura na nasa ilalim ng mga pwesto ng mga vendors, ang pinagtambak na basura ang hinakot na ng mga tauhan ng Department of Public Service. Maya maglalagay na sila ng guhit para isaayos yung mga naging mapasaway na vendors dito sa naturang lugar. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, si Richie si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita
tuloy-tuloy si serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dalawa apila dyan, boy, di ba? Sumunod naman sa linya. Tsaka wag madidelay. Okay, kadamdaming bayan. At yung bumabati pala kay Joey Rabe Masa, galing sa kanyang ex, si Mary Grace Navera Masa at mga anak na sina ex-girlfriend Jorace at si Jelay. Ngayon happy ay birthday, Joey. roommate na yata Masa. sila. Sabi dito, nakakausok daw ng pandinig yung mga ganyang balitang taas ng presyo, kasing taas din ng dugo ko. Kasi meron epekto talaga yan sa mga ano eh. Oo. Yung mga naghahatid ng bigas, di mas mahal ang diesel, di ba? May epekto yun. Mukhang may mga ano sila paanong nalugi ang mga retailer? Ang binibenta nila yung mga bigas nilang bulok na nakatago, ibig sabihin, 55 pesos yung bulok nilang bigas bago ang EO, tapos may ayuda pa sila. Kawawa kaming mamimili. So, niloloko tayo ng mga yan. Sabi dalawa niya. pala nire-reaction na ng mga kadamdaming bayan natin. Parang hindi talaga sila mauumay sa petrolyo bigas. at saka bigas. Okay. Ayan, sige, ano pa? Sino pang... Ako din, titingin ako dito sa Tingin text ka dyan line. kasi baka sa ating SMS, may mga Magandang umaga. tayo. Magandang umaga. Kaya dumagsayang 45 per kilo bigas kasi may ayudang 15,000. Kung walang ayuda, hindi lalabas. Makarma sana kayo yung mga hindi naglalabas. Sabi ng texter 4058. May nag-react dito sa ating panayam kay Attorney Jet Maronilla ng Bureau of Customs. Bakit daw nabigay ng checklist? Wala ba silang dokumento at kailangan paghandain pa? Yun yung kanilang pinopoint out na napakahaba naman daw ng 15 days. Kung ikaw naman ay kumpleto ang dokumento mo, ura-urada pwede mong ma-provide. Tsaka tinanong initial assessment kung ano yung nakita mo. Di ba? Masasabi mo na kagad. Texter 3857. Pabor na pabor po kami. Alisin ang lahat ng taxes na nilagay kaysa po sa magdagdag sa confidential and intelligence fund na mga agency. Concerned DepEd concerned citizen ng Nueva Ecija. Thank you. Ang komento nitong ating viewer sa ating YouTube channel, si Anacito Kalumpag. Alam na yan kung bakit matagal ang validation. Ano ibig sabihin? Bahala na kayo. I-interpret nyo yung kanyang sinabi. Kanya-kanya na lang tayo dito. Pagka nadidelay, makikipag-usap ka di ba? May usapan na involved. Kasi tayo naman binabasa lang natin yung komento ng ating mga kadamdaming bayan. Nagdududa yung mga kababayan natin pag may mga ganyang usapan sa mga tanggapan. Bakit daw matagal? Pwede namang mabilis. Usapan sa tanggapan. Ay, walang mga termino. Aga-aga. Happy Friday! Friday. Parang gusto nyong mga high blood ako Sige, ano pang meron dyan? Puntahan natin dito. Mukhang mayroon pang mga komento sa ating, baka ikaw Papa Reggie meron dyan habang... Kilo? Sabi ni Nax, itong si Nax Niliope. Wala na ba daw ibang magandang balita? Puro na lang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kawawa ang taong bayan. Gulping-gulpi na. Nasaan ang solusyon? Ito inisa-isa niya. Petroleum, bigas, gulay, kuryente, tubig, gamot. Lahat nagtataasan. Pasensya na ho kayo. Tagapagbalita lang ho kami. Ito sabi niya. Huwag po magagalit sa may dala ng balita. Ito sabi niya, nakaka-stress daw. At nagkakasakit na lahat ng tao dahil sa stress. Mahal din ang hospital bill. Pag namatay ka, mahal pa din ang serbisyo sa burol. Saan ka lulugar? Wala tayong kawala. Ang ibig sabihin po niyan, wala tayong kawala, mga kaibigan. Cradle to the grave. Pero chill lang tayo, no? Sa kabila ng mga negatibos, dapat positive pa rin tayo. Positiba. Kasi sabi nga ng katulad nga ng sinabi niya, baka pag na-stress ka, ma-hospital ka. So, huwag ka masyadong magpapa-apekto. Chill lang, makalma lang. Pag na-hospital ka, dapat makapal ang bulsa mo at pitaka. Ay, nako. Ora, Sister ako L. makapal ang pitaka ko, alam mo kung anong laman. Tanong mo muna. Ano? Resibo. Pilipinas ang oras, 9:47. Bayan. Kadamdaming bayan. Ito po ang ibang mga sabi ng ating mga kababayan sa aming social media platforms. Kasi dito sa text line, medyo nagloko. Ito nga, sabi dito sa, natatawa lang ko sa comment niya. Si Ace Mendoza,
Naghihirap daw ang mga Pilipino. Pero ang daming pang Shopee at Lazada. Puntahan natin ang komento. Hindi, mga anak-anak naman yan ng may trabaho. Ang umaaray naman yung mga nanay at tatay. Ito naman usually, karamihan yung mga mga millennial, yan. Yung mga mahilig mag-online shopping. Nasa magulang pa rin. Oo, yung iba. Kasi marami kang makakalibre ka na maraming bayarin pag yung nasa magulang ka pa rin. Problema nila. Katwira ng mga bata. Bakit? Andito pa ako eh. Oy, pero wag mo ganun. Sagot niya yan. Mag-aambag lang siya ng konti. Tanong mo sa nanay. Huwag kayong ganyan. Kailangan tumulong sa magulang. Maganda trabaho ha. Nakakatulong na ba? Konti. Well, syempre, panahon niya. Hayaan mo, darating din naman sila sa ganong. Sila na yung manlilibre ng lahat. Oo, at looking forward tayo dyan. Pero si Ami Barrera, dapat ba tayong, ano sabi niya? Dapat ba, ito, ibang issue to, dapat ba daw tayo magsaya nakakakuha ng contract ba daw tawag doon ang presidente sa Thailand sa halip na tulungan ng magsasaka? Ano bang binabanggit nito, papare? Thailand, sa mga magsasaka. Ito yung sa Vietnam yata. Hindi meron tayong deal ang meron Pilipinas. Susuplayan po tayo ng Vietnam ng bigas. Imported na bigas sa loob ng 5 taon. Yan yung pinirmahan ni PBBM. Pero ito, si Vanji Galvez, yung ayuda daw sa retailers, dapat sa farmers na lang. Mga retailer, malaki na ang kinita niyan dahil sa taas ng presyo ng bigas. Tapos sila pa daw ang bibigyan ng ayuda. Speaking of bigas, Sister L, si Ray Buton, yung isa sa dalawa nating Bicol correspondent, may babalita sa atin tungkol sa sitwasyon ng bigas sa isla ng Birak. Sa isla ng Catanduanes. Ang isla ay Catanduanes. Catanduanes, oo. At yung Birak kasi ay nasa Catanduanes. Capital town. Ray Buton, go! Yes, Reggie and Sister L. Iba ang presyo ng per kilo ng bigas dito sa lalawigan ng Catanduanes. Mas mataas kumpara dun sa Bicol dahil sa 50 pesos hanggang 4 pesos to 45 pesos ang regular milk price. 43 tsaka 44. Ayan, nakikita namin. 44, 45, 43, 40, gano'n, 54, 45, Reggie. It's 51, itong well-milled rice. Ang sabi ng EO39, dapat merong 41. So, nakakasunod sila sa 45. Pero 44 yung 44 yung pinakamababa. Oo, 44 para sa regular kasi dapat 41 yan na milled rice 51, dapat 45 pesos. 51 to 50 to 51 pesos ang presyo nila kilo dito sa lalawigan ng Catanduanes, particularmente sa Birak. Nakiusap naman mga rice retailers, Reggie and Sister L, na dito sa lalawigan na paubusin na muna daw ang stock ng mga bigas bago i-implementa ang price cap sa kanilang itinitindang bigas dahil ang ilugi sila dito sa mga stock nila dahil mahal nga daw yung bili nila doon sa mga rice, yung mga supplier ng bigas dito dahil ang bigas pala, Reggie and Sister L, ay mula pa ng Camarines Sur ang bigas nila, supply nila. So kailangan pang isasakay sa barko. Oo, isasakay sa barko at yung labor. Kaya hindi, pangalawa na yun, Ray. Pangalawa na yun. Land transpo to pier, then saka magdadagat. So dalawang bayaran yun. Dalawang bayaran, di ba? Yes. Yes, ₱2 nga lang daw ang kanilang tubo dyan per kilo. So yung piso ay napupunta doon sa transportation at yung labor. Kaya hindi daw talaga nila kaya. Ito nga 41 na pesos at 45 pesos para sa mga nasabing mga klase ng bigas. So sa ngayon, nakikiusap sila na baka paubusin muna hanggang 15 days o kaya 2 linggo bago sila mag-implementa nga nito nga presyo, yung price cap nito sa bigas. Sa ngayon, Reggie and Sister L. Teka, Ray, tanong lang, yes. yung Catanduanes mismo, yung produksyon ng palay na nagiging bigas, kulang, ano? Kailangan pa manggaling sa ibang lugar? Tama ba? Yes, Reggie, kasi ang primary products dito, abaka. Wala dito hindi palay. Abaka dito. So, ang mga palay, medyo kulang nga supply. Merong munisipyo dito. Merong munisipyo, bayan ng Biga, pero hindi kayang punuan ng supply ng
ng buong Catanduanes itong supply ng bigas sa lalawigan. So kailangan nilang kumuha sa mainland Bicol. So papatong sila doon ng 3 piso. Yung 2 piso, yun ang tubo nila per kilo. At yung 1 piso ay doon naman sa gagastusin nila sa labor at transportasyon. So ika nga dito sa lalawigan ng Catanduanes, Reggie and Sister El, ay hindi pa sila sumusunod dito sa price cap ng Executive Order number 39 ng ating Presidente. Thank you, Ray. Okay, mula dito sa lalawigan ng Catanduanes, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, PGRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Paano? Bago tayo magpaalam, may nagtatanong hanggang kailan daw wala sila kay sa Monday po, nandito na sila kay. Secret. Huwag niyo masyadong mamiss. Secret. Di ba pwede magpamiss muna? Konting araw Bumubuelo lang yun. Po yung mama. Bumubuelo lang. Tapos na maglaba, mamamalansya pa. Huwag niyo hanapin. Tsaka, may nagtatanong sa atin, Papa Reggie, sa mga supermarket ba daw? May 41 at 45 din ba daw? Pero ayon sa interview natin kahapon kay Sir Steven Kua, ang sabi niya, puro premium rice po kasi ang nandoon sa mga mall. So, wala po tayo makikita. Shala. Anong tama ba? Shala, yes. Very shala naman si ate. Pero ayun nga nabanggit niya kahapon, marami daw, puro halos premium rice daw yung nandoon sa supermarket. Kaya po wala yung 41 at 45 premium na sakop ng price cap. Paano ba pinakamagandang isara ang damdamin bayan? Kanina ko pa iniisip yan How better to close itong napakagandang programang ito. Siyempre, sa Your Business is Our Business ni Nicole Lopez. Palagi-lagi yan. Narito na po ang Del Monte nabawasan ng nawalang kita sa unang quarter ng taon. Pero unti-unti nang bumabawi. Ay, that's very good. Yan ang Your Business is Our Business ni Nicole Lopez. Go, Miss Nicole! Nabawasan ang nawalang kita ng food and beverage firm na Del Monte Pacific noong unang quarter ng taon. Sa disclosure ng Del Monte sa Stock Exchange, bumaba ang nawalang kita nila sa $13.1 million sa unang quarter ng 2023 na natapos noong Hulyo. Ang datos na ito'y mas mababa kumpara sa $30.5 million na kawalan sa kita ng Del Monte noong isang taon. Paliwanag ni Joselito Campos Jr., Managing Director and CEO ng Del Monte Pacific, inflation ang dahilan sa pagbaba ng kanilang kita. Sa kabila nito, tumaas naman anya ang kanilang revenues sa unang quarter ng taon sa paraan ng adjustment sa presyo ng kanilang mga produkto, pagbawas sa kanilang gastusin at iba pang mga estratehiya. Ayon sa Del Monte, kumita sila ng $516.7 million sa unang quarter ng 2023, mas mataas ng 13% kumpara sa datos noong 2022. Gumandaan niya ang bentahan nila sa kanilang package ng mga prutas, inumin at pagkain sa unang bahagi ng taon sa kabila ng mataas na inflation rate. Sabi ng Global Food and Beverage Maker, gumanda rin ang kanilang bentahan sa United States, maging dito sa Pilipinas kung pag-uusapan ang kita sa peso pero hindi sa dolyar. Sa datos, kumita ang Del Monte dito sa Pilipinas ng $75.9 million, mas mataas ng 5% sa peso pero hindi mataas kung i-convert ang halaga sa dolyar dahil patuloy ang paghina ng piso. Ipinunto ng Del Monte na nanatiling unstable ang estado ng ekonomiya ng mundo kaya't maingat sila sa mga gastos sa kanilang operasyon, kabilang na ang packaging, kuryente at iba pa. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 79 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Paano? Talagang ito, totoo na. Totoo na to. Happy weekend! Na tayo. Bye! Bye! Minus lang kay Deo Macalma. Ako po si Reggie Espiritu. Salamat. Sister El Ingat, listo. Elaine Abby, stay safe everyone. Bye! Abangan, DZRH Operation Tulong with Miss May Binauhan, Wonder Woman. Oras, Sister El. 2 minuto makalipas ang 10:00.
Una na naman ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH, sa pinaka